Mga kababalaghan at katatakutan, ako si Baltasar at malugod kong binabati ang lahat ng nakikinig sa aking channel na Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe kung ikaw ay uhaw sa mga orihinal na kwentong nakakapangilabot na Tagalog at nais mong makatanggap ng bago sa bawat upload. Sa gabing ito, saksihan ang paglalakbay ni Liza sa kanyang digital diary na magbubukas ng pintuan patungo sa isang nakakagimbal na realidad, ang diwata ng dilim. Handa ka na bang sumama sa akin at alamin kung paano ang isang aksidente at ang paggamit ng teknolohiya ay mag-uugnay sa isang pamilya sa isang nakakatakot na bangungot? Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ang mga gulong ng sasakyan ay tila sumayaw sa basang kalsada ng Quezon City. Si Arnel, na kalmadong minamaneho ang kanilang kotse kasama ang asawang si Liza, ay biglang nawalan ng kontrol. Sa isang iglap, sumimplang ang sasakyan nila sa kalsada. Ang ingay ng metal na nagkikiskisan ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ang trahedyang ito ay nagresulta sa pagkawala ng kanang binti ni Liza na nagpapakita ng mga eksena sa ospital kung saan siya ay nagpapagaling habang pataas ng pataas ang kanilang mga bayarin. Makalipas ang ilang buwan, si Liza na dating accountant ay nahihirapang tanggapin ang kanyang kapansanan. Makikita siyang nagkukulong sa kanilang bahay sa Mandaluyong, nawalan ng gana sa buhay at trabaho. Ang dating sigla at ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng lungkot at pagkabahala. Bilang bahagi ng kanyang paggaling, si Liza ay pinayuhan ng kanyang psychologist na gamitin ng isang makabagong digital diary upang ilabas ang kanyang mga saloobin at damdamin. Bawat gabi, bago matulog, si Liza ay nagtatala ng kanyang mga nararamdaman sa digital diary. Umaasang ito ang maging susi sa kanyang muling pagbangon. Sa paggamit ni Liza ng digital diary, unti-unting bumubuti ang kanyang mood. Ang dating tahanan na puno ng lungkot at katahimikan ay dahan-dahang nagbabalik sa dating masasayang sandali nila ni Arnel at ng kanilang anak. Ngunit kasabay ng pagbabagong ito, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari, mga kaluskos at kalampag sa bubong at mga pader tuwing hating gabi at bigla ang lamig na dumadampi sa kanilang balat kahit walang bukas na bintana o aircon. Si Arnel, na nag-aalala sa seguridad ng kanilang pamilya, ay nagsagawa ng masusing investigasyon sa kanilang tahanan at sa kasaysayan nito. Ngunit ang lahat ay tila normal at walang anumang nakakabahalang nakaraan. Ang kanyang paghahanap ay walang bunga. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na panganib ay nagtatago sa mga sulok ng kanilang tahanan, naghihintay ng tamang sandali para magpakilala. At habang lumalalim ang gabi, ang mga kaluskos ay nagiging mas madalas, ang lamig ay nagiging mas nakakakilabot, at ang isang nakababahalang katotohanan ay malapit ng mabunyag. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga pangyayaring ito? Ang susunod na kabanata ay maghahayag ng mas marami pang kadiliman na bumabalot sa pamilyang ito. Sa bawat pagpindot ni Liza sa mga letra ng kanyang digital diary, tila may mga alaalang kusang lumilipad palayo sa kanyang isipan. Ang mga oras na hindi niya maalala ay dumarami, at ang mood swings niya ay parang kidlat sa bilis ng pagbabago. Mula sa pagiging tahimik at mapag-isa, bigla na lamang siyang magiging balisa at irritable. Isang hapon, habang naglalaro ang kanilang anak sa sala, isang hindi maipaliwanag na galit ang bumalot kay Liza. Sa isang iglap, nagwala siya at hinampas ang mesa ng buong lakas.
nagkalat ang mga gamit na parang mga dahong tinangay ng bagyo. Ang kanilang anak na saksi sa pangyayaring iyon ay napaupo sa sahig, ang mga matay puno ng takot at pagtataka. Arnel, na labis na nabahala sa nasaksihan, ay nagpasya na oras na para kausapin si Liza. Ngunit nang harapin niya ang asawa, wala itong maalala sa nangyari. Ang kanyang pagkalito ay kapansin-pansin at ang kanyang mga matay nagpapahiwatig ng takot sa sarili niyang mga kilos na hindi niya maipaliwanag. Ang misteryo ng mga pangyayari ay nagtulak kay Arnel na hanapin ang sagot sa likod ng mga kakaibang asal ni Liza. Ngunit habang lumalalim ang gabi, hindi niya alam na mas nakakagimbal na mga kaganapan ang naghihintay sa kanila. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang mahinang bulong ang pumukaw kay Arnel mula sa kanyang pagkakatulog. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa sala, kung saan niya natagpuan si Liza, nakatitig sa smart TV na tila may kausap sa kabilang dako ng screen. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang tunog na lumalabas, at ang kanyang mga matay tila nakakita ng ibang mundo. Kinabukasan, puno ng pag-aalala, tinanong ni Arnel si Liza tungkol sa kakaibang pangyayari noong nakaraang gabi. Ngunit tulad ng dati, walang naaalala si Liza at ang kanyang pagtataka ay lalo lamang nagpatindi sa takot na kanilang nararamdaman. Ang pamilya ay nagpilit na maghanap ng lohikal na paliwanag, ngunit sa bawat pagtakip ng dilim, ang takot at kaba ay lalong nagiging mabigat na kumot na bumabalot sa kanilang tahanan. Ang mga hindi maipaliwanag na kaganapan ay nagtutulak sa kanila sa isang kakaibang realidad, at habang lumalalim ang kanilang paghahanap sa katotohanan, isang mas nakakatakot na revelasyon ang naghihintay na ilantad ang sarili. Habang lumilipas ang mga araw, lalong bumibigat ang damdamin ni Liza. Ang kanyang mga ngiti unti-unting napapalitan ng lungkot at iritasyon. Isang dapit hapon, sa kanilang tahimik na tahanan sa Mandaluyong, natagpuan siya ni Arnel na nakatitig sa kanyang digital diary. Ang kanyang mga matay nagluluha ng dugo, dumadaloy ang mapulang likido sa kanyang pisngi na tila isang ilog ng sakit at bigati. "Mahal, anong nangyayari sa iyo?" Ang gulat na tanong ni Arnel habang dahan-dahang lumalapit kay Liza. Ngunit si Liza, na parang isang manikang walang buhay, ay hindi makapagsalita ng maayos. Ang kanyang labi nanginginig at ang kanyang mga matay tila nakakita ng isang bagay na hindi kayang unawain ng isang mortal na isipan. Ang dilim ng gabi ay unti-unting bumabalot sa kanilang tahanan, at sa loob ng kanilang puso'y may namumuong takot na hindi nila maipaliwanag. Ano kaya ang magiging kapalaran ng pamilyang ito na ngayon ay nahaharap sa isang nakakatakot na misteryo? Sa kanilang paghaharap, sa gitna ng mga kurtinang marahang hinahaplos ng hangin, unti-unting nalantad ang nakakatakot na katotohanan. Ang digital diary na dapat sana'y kasangkapan para sa paggaling ng kanyang isipan ay naging daan pala para sa isang malevolenteng entidad na magkaroon ng buhay, ang Diwatan Dilim. "Ano itong nilikha mo, Liza?" Bulong ni Arnel. Ang kanyang boses ay halo ng takot at pagtataka. Ang diwata ng dilim na ngayon ay lumilitaw sa kanilang harapan ay may anyong nakakatakot at nakakapangilabot. Ang kanyang mga matay nagliliyab at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng lamig na tumatagos sa buto.
Ang kanilang tahanan na dating puno ng saya at pagmamahalan ay ngayon ay naging isang larangan ng labanan laban sa isang nilalang na hindi nila inaasahang makakaharap. Ang panganib na dala ng diwata ng dilim ay hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi maaari ring kumalat sa buong komunidad. Sa gitna ng kagimbal-gimbal na revelasyon, si Arnel, na puno ng determinasyon, ay nagsimulang maghanap ng paraan upang mapigilan ang malevolenteng entidad. Kailangan niyang humingi ng tulong mula sa mga eksperto sa paranormal at sa mga matatanda sa kanilang barangay na may kaalaman sa mga sinaunang ritual. Ang kanilang tanging layunin, mahanap ang solusyon bago pa mahuli ang lahat. Sa bawat pagtibok ng oras, ang banta ng diwata ng dilim ay lalong lumalakas. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa pamilyang ito na ngayon ay nakikipaglaban para sa kanilang kaligtasan at sa kaligtasan ng kanilang komunidad? Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang teknolohiya, bagamat kapakipakinabang, ay maaaring magbukas ng mga pintuan sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Maging maingat at mapanuri dahil hindi lahat ng bagong tuklas ay magdadala ng liwanag. Minsan, ito'y nagiging daan patungo sa mas malalim na kadiliman. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Sumali sa aming lumalaking komunidad ng mga mahihilig sa katatakutan at siguraduhing nakatutok para sa susunod na nakakatakot na episode. Hindi ako makapaghintay na makasama kayong muli sa aking susunod na pag-upload. Hanggang sa muli, mga ka-creepy, tandaan, sa bawat sulok ng dilim, may kwentong naghihintay na mabunyag. Mag-ingat at magpatuloy sa pagtuklas, ngunit huwag kalimutang lumingon sa likod. Baka may sumuunod na sayo. Paalam sa ngayon.